Ako si Ryan Tulio, miyembro ng Lectors and Commentators Group at head ng Social Communications ng simbahan. Nag-start ako mag-serve sa simbahan 2010. Actually, it was a later vocation and service sa simbahan kasi dati gusto ko talaga mag-serve sa simbahan pero dahil sa hectic sa schedule sa school, na hindi ko nagawa yon. Kaya inggit na inggit ako dun sa mga bata na lalo yung mga bata na nagsaserve sa simbahan habang nag-aaral sila. Ang unang nag-serve dito sa simbahan na to na is yung aking lola. The one who adopted me since birth. Miyembro siya ng Apostolado ng Panalangin. And in 2010, Father Joseph Granada approached me na one day na nag-attend kami ng misa ng lola ko and asked me na kung saan ako related sa mga organization simbahan. And sabi ko, hindi ako nagsaserve sa simbahan that time. Tapos nalaman niya na I'm working with the communications group ng government office, sa government office. And he asked me na mag-volunteer to do yung documentation and ng simbahan that time with Father Romel Rubia. Pero dahil hindi ganun yung gamit, walang masyadong gamit sa simbahan that time, way back 2010, hindi din masyadong na-push yung pangarap ni Father Granada at saka ni Father Romel Rubia na magkaroon ng documentation na katulad ng ganito. Pero yung social media group, nag-prosper siya way back nitong pandemya. Kasi napilitan yung simbahan, napilitan ang PPC na suportahan din na magkaroon ng communications group yung simbahan dahil naka-lockdown yung mga natin. Tapos nag-start kami na ako at si Kuya Nino nagla-livestream ng misa via mobile phone. So in 2020 October, we asked permission kay Father George Peligro na kung pwede kami mag-solicit for dun sa fundings. And with the help of Ate Jen Yangad and the PPC President, in just 1 month, a miracle happened. We have raised 80,000 pesos. Almost 80% dun sa aming targeted na 120,000 pesos para makabuo ng gamit ng And nung naka-raise na po kami ng 80,000, the PPC covered for the yung kakulangan and nakapaggawa ng nakapag-produce ng mga gamit ang OLPGV SOCOM. And from that day on until now, we are serving the parish by documenting events, bringing events to the homes of our parishioners, lalo na noong time ng pandemya at lalo na sa mga taong may mga nakakaranas ng sakit na nasa kanilang mga bahay, nasa mga ospital. And bilang isang communication practitioner din, pangarap ko talaga yun na pangarap na naging katuparan na makatulong sa simbahan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga activities and pagdala ng mga misa, ng mga sacraments to their homes.
puso ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang nagsabi, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Masdan mo akong nakaluhod sa iyong paanan, puno ng buhay na pananampalataya at pag-asa, sa mga pangako ng iyong banal na puso na namutawi sa iyong banal na mga labi, buong pagsusumamong hinihiling ko. Kanino pa ako dudulog kundi sa iyo? Ang puso mo'y bukal ng mga biyaya at pagpapala. Saan ko pa hanapin kundi sa iyong puso ang kayamanan at kagandahang loob mo at awa? Saan pa ako kakatok kundi sa pinto na do'y pinagkakaloob ng Diyos sa amin ang kanyang sarili at nakalalapit kami doon sa Kanya. Ako'y dumudulog sa iyo, o puso ni Jesus. Sa iyo ko nakatatagpo ng ginhawa kapag nahihirapan, ng sanggalang kapag inuusi, ng lakas kapag nabibigatan sa mga pagsubok, at liwanag kapag nag-aalinlangan at nadidimlan sa buhay. Mahal kong Jesus, buong puso akong nananali na ipagkakaloob mo ang aking hinihiling, kahit ito'y mangailangan ng kababalaghan, naisin mo lamang at makakamit ko ang aking ilinadalangin. Inaamin kong hindi ako karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan upang ang loob ko ay manghina. Hindi mo kailanman tinatanggihan ng isang pusong nagtitika. Nagmamakaawa ko sa iyo. Lingapin mo ako ng mga mata mong mahabagin. Sa aking mga kasawian at kahinaan, makikita ng puso mong mapagmahal ang dahilan ng iyong pagkakaloob ng aking mga itinadalangin. O banal na puso ni Jesus, anuman ang ipasya mo sa aking mga isinasamo, hindi ako maglulubay sa pagsamba sa iyo, sa pagmamahal, pagpupuri at paglilingkod. Aking Jesus, malugod mo sanang tanggapin ang aking ganap na pagtarima sa anumang iniaatas ng iyong banal na puso na ang nais ko'y matupad kong lahat at ng lahat ng iyong mga nilalang magpakailanman. Kamahal-mahalang puso ni Jesus, batid kong isang bagay lamang ang hindi mo gagawin, ang hindi maawa sa isang naghihirap at nagdurusa. Lumulog ako sa iyo, mahal kong Jesus. Masdan mo sana akong abang lingkod mo at ipagkaloob ang biyayang pinakikiusap ko sa iyo sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ng iyong nagdurusang ina. Inihabilin mo ako sa kanya na maging ampong anak niya at ang kanyang panalangin sa iyo ay lubhang malakas at makapangyarihan. Siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihim ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamaya sa atin. Aba, Ginoong Maria, pakundangan sa mahal ng sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmili sa kalwalhatian sa langit. Sa pamamagitan ng Jesucristo ring Panginoon namin. Siya luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon ng pasasalamat ng Dantes and Salas family, Mark J.R. and Mika Marie Marquez, para din po sa mabilis na pagaling ni na Victoria Sumukol, Teodoro Lazaro, Brother Boyas San Gabriel, Angelito Golosino, Aldwin Richmond Lumbria, Rosalie Namok Solitana at Arsena. Ganon din para sa intensyon ng may mga kaarawan sa araw na ito na sina Dave Villaverde at Realia Cabral. Sa kapahingahan din po ng mga kaluluwa ni na Sister Araceli De Vera, AR, Frey Melicio Ho Yang, OAR, Fortunata Becerral Iglesias, Juanita Manalo, Rosita Arioste Flores, Oscar Kaabay, Apolonia Ciceron, Arcadia Ompad, Rosario Galang, Brian Constancio, Diana Chodulo, Josefino, Lydia, Rosaline Lascia, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Tayo po ngayon ay nasa araw ng Biyernes sa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay ating Kura Paroko,
Reverend Father Joel G. Villaruel, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha ay mabuti, pinagdamag ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Ilikha ng Panginoon ang tao, sa sarili niyang larawan. Inalang niyang sangkatauhan, pinuno niya ng karangalan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Kahit nagkasala ang tao, pinahanap pa rin ang lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Ito ang kitaan ni Yahweh, sa lahat ng kanyang nilalang. Ako ang iyong Panginoon, ikaw ang pinupurihan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Pinagpala ang mga tao, sa kanya ay tapat kailanman. Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo,
Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ang ganda ng paligid natin, ano? Ang ganda ng simbahan natin. Palakpakan po natin ang ating altar servers. Sa araw po na ito ay kanila pong sariwain, no? Ang kanilang pangako. Pangako nilang maglingkod sa dambana ng ating Panginoon bilang mga altar servers. Kaya po mga kapatid ko kay Kristo, isang paalala at paanyaya po sa ating lahat. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po nalilimit sa edad na kailangan matanda na tayo. Kahit bata pa tayo, pwede na po tayong maglingkod sa ating Panginoon. At bilang tagapaglingkod ng ating Panginoon, suriin natin ang ating sarili dahil kadalasan o minsan sa buhay natin po, hindi tayo karapat-dapat na naglilingkod sa Kanya dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit dahil sa ating pagmamahal sa Kanya at dahil sobrang pagmamahal niya sa atin, we can still serve Him with all our heart. Yun nga lang, aminin muna natin ang ating mga pagkakasala at buong kababaang loob na hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Pagkawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin, sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo, pamumuhay na ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo na ang aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus, ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman, tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayoy hindi yuyurakan ninuman ang karapatan ng kanyang kapwa
ni pinupugayan man ng dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa at mahigit na ibinahala, parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sino mang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kung hindi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng Kanyang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy magalak, ang masunuri matapat. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos at siya'y ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso'y magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihan ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa poon ay uukol ang pagpuring walang maliw. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na puong mahal. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay madalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabinay may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Andap-andap na ang aming mga ilawan." "Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, mga hangal. Ay, kala ko may sasagot. Magandang gabi po, mga matatalino. Uy, nahiya kayong sumagot. Pag nababasa ko po itong ebanghelyo na ito in my reflection, kuminsan po ay iniisip ko, ako ba kaya isang hangal o isang matalino? No? Dahil sa pagsunod kay Kristo po, lahat naman tayo ay mayroong tinatawag nating the willfulness. No? Mayroon tayong kagustuhan na sumunod sa Kanya. Pero hindi lahat po ay sabihin nating Boy Scout. No? Hindi lahat po ay handa dito. Kahapon po, napag-usapan natin, ano nga ba yung napag-usapan natin kahapon? O kagabi? Kalimutan nyo na, no? The importance of now, yung ngayon, di ba? Kahapon is a memory, tomorrow is a dream, and now is the important event na yung kailangan natin, no? And the grace of God is always the now. And the important thing of waiting, no? The important thing of sabihin natin yung paghihintay natin sa ating Panginoon. At ngayon sa Ebanghelyo natin po, nadagdagan naman yung paghihintay natin. Tulad ng mga dalagang matatalino, ano nga ba yung nila, advantage nila sa mga hangal na mga babae? Kulang sila may langis sila, pero kulang. No, walang reservation. So, hindi sila mga Boy Scout, hindi handa. Kaya nga, nang dumating ang ikakasal, anong nangyari? Paubos na ang kanilang langis. So, ano po ang ibig sabihin nito? Yes, all of us are waiting for the coming of the Lord. Lahat po tayo ay naghahanda sa kanyang muling pagdating. Ngunit marami sa atin ay kulang ng langis. At ano kaya ang langis na iyan na sinasabi natin, na binabanggit dito? Kulang ng charity, kulang ng pagkakawang gawa. Yan ang kadalasan ng kulang sa atin. We want to be called Christians, mga Kristiyano tayo, pero hindi naman po lahat ay may pusong Kristiyano. Tayong lahat ay tinatawag ng mga Kristiyano, pero hindi po lahat
ay gumagawa ng buhay Kristiyano. No? So yan ang very challenge sa atin mga kapatid ko kay Kristo. Sa bawat aandap-andap na buhay natin, isipin lagi natin mga kapatid ko kay Kristo na bakit aandap-andap ang buhay natin? Dahil we are not watchful. No? Hindi tayo yung mga taong mga Kristiyanong laging nakaantabay sa ating Panginoon through prayer. Diba? Sabi ko kagabi, no? The importance of praying always. Praying unceasingly, no? Para lagi tayong gising, lagi tayong naka-focus, no, sa ating Panginoon. At lagi nating iniisip, yes, the Lord is always giving us the opportunity to receive His grace. Ngunit dahil tulog tayo, no? Dahil aandap-andap ang ating ilawan, dalasan po, nasa kadiliman tayo. Kaya it's always a warning for all of us. Kailangan lagi tayong may daladalang langis. At ang langis na yan po ay sinasabi natin ang ating pagkakawang-gawa. Dahil pwedeng darating ang ating Panginoon anytime He wanted, no? Maratnan tayong wala tayong dalang charity. Hindi natin suot-suot ang charity. Hindi natin ginagawa ang ating pagkakawang-gawa. At pagkulang po iyan mga kapatid ko kay Kristo, isasara ang pinto at kahit na kakatok pa tayo, ang ating Panginoon magsabi sa atin, hindi ko kayo kilala. No? So, charity makes us valuable persons. Charity makes us real Christians. Charity, yan po ang nagsasabi sa atin lagi, yes, ikaw ay isang Kristiyano because mayroon kang pagkakawang gawa. No? Yun nga, ano nga yung ulit yung yung 3 pillars of Lent na lagi nating binabalik-balikan? The 3 pillars of Lent? Prayer, fasting, and the third is almsgiving. No? So, prayer, yes, we should always pray unceasingly. Pero kulang yan. Level up tayo. Paano yung level up? Fasting. Kailangan marunong tayong mag-sacrifice. No? You have to sacrifice a lot of things also for the greater glory of God. And the third, sabihin natin, walang kahulugan to, walang kapuluhan tong prayer, walang meaning to sa ating itong fasting na ito kung wala tayong pagkakawang-gawa, kung wala tayong charity, kung wala tayong almsgiving sa ating kapwa. No? So mayroon man tayong ilawan, pero mamamatay ito, aandap-andap na ito pag wala tayong charity. And that is our life, my dear brothers and sisters. No? Kulang ito kung wala tayong charity sa buhay natin. Kaya tinitingnan ko kanina bago kami entrance procession, pumasok at sitong si isang parishioner natin, isang anak natin, no? Tapos inaiiyak. Nang sabihin niyang naiiyak daw siya, hindi ko pa na-feel kaagad. Pero tiningnan ko yung mga anak natin, yung mga altar servers natin, sabi niya, ang dami mong anak, Father, ang ganda naman. Doon ko na-feel, naiyak ako. Why? Dahil sabi ko, itong mga bata na ito, binibigyan this kind of opportunity, to serve the church. Tinutulungan natin sila. Kung minsan may mga kakulitan, no? Si Kuya Willie siguro, ilang beses na nagagalit sa kanila, dito sa simbahan, no? Ilang beses na rin siguro yung mga senior na mga sakrista natin, medyo kunukulang na rin ng pasyensya sa kanila dahil mga bata nga, Pero tingnan natin mga kapatid ko kay Kristo, sa murang edad nila, they are already learning what it is to serve the church. No? Ayan ay napakaganda po. Naiyak ako dahil noong sakristan po ako, doon sa ambaryo namin, sa parish namin, 3 lang po kami. 3 lang po kami nagsiserve sa simbahan. No? Kaya po, kahit madaling araw, o gabi, o hapon, pabalik-balik kami sa simbahan dahil wala nang mapipili, kami lang talaga. No? And today, nakikita natin ilan na po sila at mayroon pa mga pumapasok. No? May lumalabas, may pumapasok pa rin.
Sabi ko nga sa sarili ko, ilan kaya sa mga ito ang magiging pari? No? Yan, magtuturoan na yan sila. Ganyan sila. Pag sinabi kong papari ba kayo, magtuturoan na yan sila. Kung sino magpapari. Pero before, I was also like that. Nakala ko hindi para sa akin ang buhay ng pagpapari. Pero that is the grace of God. I became open to the grace of God. And I can say it, tinanggap ko ang grasya ng Diyos. I was not the best in our class. I was not the best in our batch. But open kasi ako sa grasya ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, pari pa rin ako. No? Sinabi ko yan noon sa inyo na mga 40 kaming mga boys na pumasok sa seminary since first year high school. Yung iba, third year, yung iba, second year. Pero sabay kami, 40 kaming pumasok sa seminary. Sa 40 na yun na pumasok, mga kapatid, 2 lang kami ang na-ordain. No? Tapos, yung kaklase ko na sabay kong na-ordain, lumabas pa. Nag-asawa pa. Kaya ako na lang talaga ang natitira. No? Kaya kung patuloy kayong magdadasal, panalangin, tuloy lang po ang ligaya. Tuloy lang po si Father Joel. Ano? Kaya po, we always ask for your prayer. Even the Pope himself, Pope Francis, is always asking for your prayer. No? So sa panalangin po ninyo, magiging matibay din po kami sa aming bokasyon na ito. And pray also for these boys. Who knows? Kahit isa lang sa kanila magpapari, okay na yun para sa ating parokya. Ano? Kung lahat pa sila magpapari, nako, malaking fiesta ito. Ano? So, ipagdasal po natin, pray unceasingly. And don't forget the message of the gospel today. May mga ilawan man kayo mga dala-dala. Ilan to sila ngayon? 50? 50 sarado. Oh, 50 daw to sila ngayon. No? Ilan kaya sa kanila ang mga hangal? Ilan kaya sa kanila ang mga matalino? Ano? So, sana lahat kayo mga matatalino. We will pray for that and God bless all of us. God bless all of you. Manatili pong nakaupo ang lahat at atin po ngayong matutunghayan ang pagpapanibago ng pangako bilang mga kasapi ng tagapaglingkod ng dambana. Ngayon po ay ating tatawagin ang mga kabataang nagnanais na magpanibago ng kanilang pangako bilang mga kasapi ng tagapaglingkod ng dambana na mangyari pong magtungo sa harap ng dambana. Minamahal naming Reverend Father Joel G. Villaruel, OAR, narito po ang mga nagnanais magpanibago ng kanilang pangako sa paglilingkod sa dambana ng Panginoon. Hangarin po ng mga kabataang ito ang paggawad ng kanyang pagbabasbas at pagtanggap sa kanilang buong pusong pag-aalay ng sarili sa paglilingkod. Adikain ng simbahang magpalaganap ang bokasyon mula sa mga kabataang ito. Narito sina Abayan Jemar, Adige Mark Robin, Agabaw John Burr, Andico Sean Ainsley, Angelo Rigor, Batan Roman Ezekiel, Bolayer John Mark, Chico Ryan Gerald, Silio John Aaron, Silio Denver, Cruz Rasha, Dargantes Jonathan, Flores John Lawrence, Guerra John Kirby, Lasha Roselio, Lee Prince Dave, Mabini John Kylo, Manansala Kian Kaiser, Mendoza Ulysses Jr., Montepayor Ezekiel J., Nagio Jack Lord, Ofreneo John Romulus, Ortega Lance Andre, Panlilio Edimar, Idlawan Ray Ezekiel, Policarpio John Benedict, Policarpio Job Arkin,
Policarpio John Axel, Policarpio Jasen, Pruna Jericho, Putik Giro, Ramos Carl Justin Ray, Retiro Mark Nino, Rumol Simon, Sahoyan John Carlo, Santos Juan Martin, Terencio Christian, Valencia Simon Day, Bargamento Reynard, at Vergara John Aldrin. Mga kapatid, ikinagagalak ng Panginoon at maging ng kanyang sambayanan inyong pagkakalob ng sarili sa paglilingkod sa kanyang dambana. Bilang patunay ng inyong kagustuhan at kahandaan sa paglilingkod, ipahayag ninyo ang inyong maging dapat na panuntunan bilang mga Kristiyano na naglilingkod ng buong puso at kababaang loob. Ngayon, sagutin ninyo ang mga katanungang ito ayon sa ating pananampalataya. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos na ating Panginoon, nagkatawang tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nabuhay muli sa ikatlong araw, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, at mula roon ay paririto upang hukuman ang mga nabubuhay at namatay. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya kami. Ito ang ating sinasampalatayanan, ang misteryo ng ating pananampalataya na ipinagdarasal ng Inang Simbahan sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon at dako. Sa ngalan ni Jesucristo, ating Panginoon. Amen. Amen. Ngayon, wikain ninyo ngayon sa harap ng Panginoon at ng pamayanang ito ang inyong pangako ng katapatan sa mga tungkulin bilang mga kasapi ng tagapaglingkod ng dambana. Ako si, banggitin ng pangalan, ay nangangako na maglilingkod ng buong puso sa ating Panginoon. Sisikapin kong maging matapat sa aking tungkulin bilang miyembro ng tagapaglingkod sa dambana, at nangangako na tutulong sa anumang gawain ukol sa simbahan. Sisikapin kong maging mabuting halimbawa sa lahat. Sa paggalang sa iyong tahanan. Naway magampanan ko ang paglilingkod ng buong katapatan. Sa tulong ni Santa Maria na aming ina at aming huwaran. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ikaw ang tumawag sa mga anak mong ito upang magtalaga ng sarili sa paglilingkod sa iyo. Ikaw humirang at nagpapagindapat sa kanila upang maging mga tagapaglingkod sa iyong dambana. Basbasan mo ang mga lingkod mong ito upang sila ay maging mabubuting tagapakinig ng iyong salita, nang sa gayon maging mahusay din sila sa pagsasabuhay ng iyong mga aral. Liwanagan mo ang kanilang isip at pag-alabin sa pag-ibig ang kanilang puso sa pagsunod sa iyo. At naway maganap nila ang kanilang gampanin ng buong katapanan. Maging magalang nawa sila sa iyong harapan at magsumikap na tumulad sa iyong kabanalan. Patuloy nawa silang maging halimbawa ng tunay na buhay panalangin, masikap na pagkilala sa iyo at puspusang paglilingkod sa kapwa. Pagsikapan nawa nilang mamuhay lagi ng ayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kabataan, kasabi ng tagapaglingkod ng dambana, ang simbahan at ang sambayan ng Diyos ay buong puso kayong muling tinatanggap at ang inyong hangaring paglilingkod sa ating Panginoon. Maging mabubuting halimbawa naman kayo sa inyong mga kapwa kabataan at maakay ninyo sila sa landasin patungo sa landasing tinahak ng ating Panginoon. Kaya para sa inyong lahat, good luck, God bless you, and more blessing. Lakpakan po natin sila ngayon.
Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, ipinapaalala ng mensahe ng Ebanghelyo na dapat tayo maging matalino at nagbabantay habang ating hinihintay ang pagdating ng Panginoong Hesus. Ipanalangin natin ang mundong Kanyang iniligtas. Sa bawat panalangin po ating itutugon, Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang simbahan naway maunawaan ang mga tanda sa ating panahon at tuwinang magpapaalalahanan ng bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang dimensyon ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga kabataan naway manatiling umasa at puno ng sigla sa buhay. Nawa ang kanilang matayog na adhikain ang siyang maging katig nila sa pagsasakatuparan ng mga dakilang bagay sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinanghihinaan ng loob at nabigo sa buhay, naway huwag palalimin ang kanilang hinanakit at bagkos kumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ng kanyang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo nang may pag-asa at may pagbabalik loob na pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga yumao, naway makapiling ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ama ng panahon at ng walang hanggan, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang aming hinihintay ang pagbabalik ni Kristo, ang iyong biyaya ng walang hanggang karunungan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkukup, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Yakaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Kuspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalong-lalo na po San Tarcisio, Saint Ezekiel Moreno, Saint Augustine, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nagkakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, yung totoo at tunay na galing sa puso, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Managalis na mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, managalis na mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, managalis na mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Siya pong ating Panginoong Heso Kristo ang dapat nating pinaglilingkuran ng tunay at totoo. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa tinig mo, tanda ng pasasalamat sa pag-ibig mo, na sa tuwing ay nadarama ko. Ako'y namangha sa iyong kabutihan, tunay na wala kang katulad. Sa bawat sandali ng
sa paglubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang dami kong hiling ay humingay sa iyong piling. Labis ang galak ko, o Panginoon, pagkat ikaw lamang sa buhay ko. Kagandahang loob mo ay walang hanggan, ligayang lubos kailanman. Katapatan mo ay di magmamaling, kailan pa man siya'y aking sandigan. Sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay. Sa oras ng lungkot pagkabigo, ako'y muling binubuo. Luha ko't pasakit ay iyong pinaparaan. Sa paglubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang dami kong hiling ay humingay sa iyong piling. Sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay. Sa oras ng lungkot pagkabigo, ako'y muling binubuo. Luha ko't pasakit ay iyong pinaparaan. Sa paglubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang dami kong hiling ay humingay sa iyong piling. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay at humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo sandali ang lahat para sa ilang pasasalamat.
Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nais ko lamang gamitin ang pagkakataon na ito upang magpasalamat sa lahat ng taos-pusong sumuporta sa mga aktibidad at programa ng aming ministry. Bilang kinatawan ng Confraternity of Augustinian Recollect Altar Servers, ako po ay lubos na nagpapasalamat unang-una sa ating Panginoon sapagkat dininig niya ang ating mga panalangin para sa ating samahan at ipinagkinloob niya ito na magkaroon tayo ng ganitong pagdiriwang. Salamat po, Panginoon. Salamat din sa ating mga kaparian na walang sawang paggabay at suporta sa aming mga lingkod ng dambana. Lalong-lalo na po sa mga paborito daw naming mga sakristan, ang ating kura paroko at aming spiritual director na si Reverend Father Joel G. Villaruel. Pads, salamat po dahil lagi kayong nandyan para umalalay at umagapay sa aming mga lingkod ng dambana. Nahanap po namin sa iyo ang kalinga at pagmamahal ng isang ama dito sa aming samahan. Ako din po ay nagpapaabot ng pasasalamat sa lahat ng mga sponsors and benefactors na walang sawang nagbibigay at nagpapaabot ng kanilang mga tulong sa anumang mga aktibidad at programa ng aming ministry. Hindi ko po kayo maisa-isa lahat. Si Lord na po ang bahalang magbalik sa mga biyaya at tulong na binigay niyo sa aming mga lingkod ng dambana. Nakangiti pa lang ako sa kanila, alam na nila yung aming mga pangangailangan. Sa mga tito at tita po ng simbahan, huwag po kayong magsasawang, huwag niyo po kaming tataguan. Marami pa po kaming mga programa at aktibidad na nangangailangan ng inyong suporta. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga ministry and organizations na handang umalalay at tumulong sa tuwing kami ay may mga programa. Nariyan ang Parachute Ministry, Wise Left, SOCOM, SAR, Apostolado ng Panalangin, Choir, LECOM, MBG, at UCG. Sa mga hindi ko po nabanggit, huwag niyo po akong pagagalitan pagtapos ng misa. Maraming salamat po. Nagpapasalamat din po ako sa aming worship coordinator na si Kuya Nino Salenga na patuloy po ninyong paggabay sa amin. Ganyan din po sa lahat ng mga kontribusyon niya para sa ikaayos ng aming paglilingkod. Pinasasalamatan ko rin po ang aming sakristan mayor na si Tatay Willie sa mga payo at pangaral niya sa aming mga naglilingkod. Salamat din po sa mga kapwa ko officer na kahit na kayo ay abala at sa napakaraming bagay, hindi nyo pa rin iniwan ang ating samahan at patuloy pa rin kayong sumusubaybay sa lahat ng ating mga plano at gawain. Naway patuloy nyo pa rin akong samahan sa pagtibayin ang ating mga kapatiran. Bago matapos ang lahat, ako po ay may munting mensahe lamang para sa ating lahat. Gaya ng salmo kanina, sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Mga kapwa ko tagapaglingkod sa dambana, isa sa dapat nating isaalang-alang ang katangian ng pagiging masunurin at matapat sa Diyos. Sapagkat magiging mahina ang pundasyon nating lahat kung isa o ilan sa atin ay sumusuway sa kabutihan. At magkakawatak-watak kung hindi tayo tapat o bukal sa ating kalooban, ang maglingkod sa Kanya. Ngunit ngayong araw na ito, napatunayan ng bawat isa sa atin na tayo ay pinagbigkis ng pagmamahal ng Diyos at pinag-iisa upang maitulot natin sa bawat isa ang Kanyang kabanalan at kabutihan. Kaya naman mga minamahal kong mga kapatid na tagapaglingkod ng dambana, naway magpatuloy kayo sa ating pagiging masunurin at matapat nang sa gayon ay tayo mapuspos ng galak at pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Muli, magandang gabi at maraming salamat po.
Medyo binilisan ko ng konti kanina yung homily ko dahil pagbibigyan ko si Kylo ng time, no? Mabilis lang naman pala. Okay, so once again, congratulations po sa inyo at yung paglilingkod po na galing sa puso. Yeah, yan ang kailangan natin. So today is the first Friday of the month, first day of the month din po, ano? At bukas, second day of the month and first Saturday of the month. Huwag po natin kalilimutan ang atin pong date with Mama Mary, no? 5 o'clock in the morning po ang ating dawn procession. Kung uulan man po, tuloy lang po ang ating dawn rosary. Hindi na lang po tayo lalabas kung ulan. Pero tuloy pa rin po ang ating pagdadasal dito sa loob ng simbahan. No? So, uulan man o hindi, tuloy lang po ang ating pagdadasal at 5 o'clock in the morning. Sa labas man o dito sa loob ng simbahan. Yan po ay para bukas. At sa next Saturday po, hindi, Friday pala, no? Next Friday ay September 8. Ano nga ba yung September 8? Yan. Birthday po ni Lance. Birthday po ni Mama Mary. Ano? So, sa September 8, mayroon pong activity dito sa ating simbahan. I think 2 o'clock in the afternoon ba? Magsisimula? No, mayroong homage kay Mama Mary, no? Kantahan natin ng happy birthday si Mama Mary. Tapos ay anong oras yung Living Rosary? 3 o'clock ba? Living Rosary. Okay, no? So tuloy lang po hanggang sa misa natin ay 6 o'clock pa rin po in the evening. And the following day, that is September 9, mayroon po tayong bibisita sa atin, no? Ang Our Lady of Health, Nuestra Señora de la Salud. Nagbisita na po siya noon, magre-revisit po siya sa atin sa September 9. That will be at 5 o'clock in the afternoon at ang misa po ay 6 o'clock in the evening, no? So that is the revisit of Nuestra Señora de la Salud. There will be a healing also, no? Paglalagay ng manto ni Mama Mary sa ulo natin. Okay? So that will be on September 9. And September 10, that's supposedly the feast of Saint Nicholas of Tolentine, but we will celebrate it on September 9, no? So September 9 in the morning at 6:30 in the morning, we will have the Mass and also the feast of Saint Nicholas of Tolentine, and there will be distribution of that bread, no, of Saint Nicholas. That will be also on September 9 in the morning at 6:30. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.